Mag-isang lumalaban. Dear servant of God, magandang araw po. Hindi ko po alam kung paano ako magsisimula, pero gusto ko lang pong mailabas ang laman ng puso ko. Itago niyo na lang ako sa pangalan Beth, 28 taong gulang. Isa po akong single mom. 2 na po ang anak ko, mula sa 2 lalaking pareho akong iniwan. Noong una, akala ko pagmamahal yun. Yung tipong kahit kami lang, okay na. Pero nung nanganak ako, iniwan ako. Umasa, nasaktan. Umiiyak araw-araw habang pinapatulog ang first baby ko. Dumating yung pangalawa, akala ko siya na. Pinakilala ako sa pamilya, ipinaglaban kahit may ilan na tutol sa pamilya. Pero matapos akong bigyan ng pangalawang anak, iniwan din ako at lumayo nila. Hanggang ngayon, iniisip ko kung bakit, di ko alam kung may nagawa akong mali, o talagang hindi lang ako karapat-dapat sa pagmamahal nila. Marami pong nagsasabi sa akin, maganda ka naman, Liza. Bakit ka ganyan? Hindi ko rin po alam. Ang totoo, pagod na akong magmahal. Sawa na akong umasa. Para bang kahit ilang beses akong magtiwala, pare-pareho lang ang dulo, luha, pagkasira, takot, at pag-iisa. Pero heto po ako ngayon, may isang lalaki na naman pong lumalapit sa akin. Hindi ko siya pinansin, pero pinatunayan niyang seryoso siya. May respeto siya, may takot sa Diyos, at hindi basta-basta. Parang siya na nga. Pero bakit ganito? Takot na po ako. Takot akong masaktan. Takot akong mapaniwala lang ulit. Takot akong ipaubaya ang puso kong basag-basag. Kaya heto po ako, sumusulat sa inyo, servant of God, hindi po para humingi agad ng sagot, kundi para humingi ng liwanag. Tama po ba ako na tanggihan siya? Mali po ba ako na isara ang puso ko? Paano ko po malalaman kung siya na ang galing kay Lord? Pagod na po akong magkamali. Pero ayokong manatiling sarado ang puso ko kung may plano pa si Lord para sa akin. Ano po ba ang dapat kong gawin? Lubos na gumagalang, Beth. Sagot ni Servant of God. Dear Beth, una sa lahat, salamat sa tapang mo na ibahagi ang karanasan mo. Naway maging inspirasyon ito sa maraming single mom at magbigay linaw at direksyon ng ating payo para sa iyo, Beth. Hindi madali ang pinagdadaanan mo bilang isang single mom na 2 beses nasaktan at iniwan. Pero tandaan mo ito, ang pagkatao mo ay hindi nasusukat sa mga nang iwan sa'yo, kundi sa Diyos na kailanman hindi ka iiwan. Sabi sa Deuteronomio Kapitulo 31 versikulo 6, huwag kang matakot ni Mang Lupaypay, sapagkat ang Panginoon mong Diyos ay kasama mo, hindi ka niya iiwan ni pababayaan. Ito ang una mong dapat panghawakan, hindi ka nag-iisa sa laban na ito. Una, huwag mong hayaang ang sugat ng kahapon ang magdikta ng desisyon mo ngayon. Natural na matakot, natural na magdalawang isip, pero hindi lahat ng tao pare-pareho. Ang bagong tao na lumalapit sa iyo ay hindi automatikong kagaya ng mga nakaraan. Pero, hindi rin ibig sabihin na agad mo siyang ibubukas ng buo ang iyong puso. Ang susi ay discernment, panalangin, and as direction mula sa Diyos. Pangalawa, ay lapit mo muna siya sa Diyos kaysa sa iyong emosyon. Kung siya ay may tunay na takot sa Diyos, makikita mo ito hindi lang sa salita kundi sa gawa. Hindi kanya pagmamadaliin, hindi kanya pipilitin, at marunong siyang maghintay. Kasi ang tunay na lalaki na mula sa Diyos, marunong maghintay sa tamang panahon at handang pumasok sa tamang paraan, ayon sa kalooban ng Panginoon. Pangatlo, alagaan mo muna ang puso mo. Beth, hindi mali na maghintay. Hindi rin mali na mag-ingat. Ang mali ay kapag isinara mo na tuluyan ang puso mo sa plano ng Diyos dahil lang sa sakit ng nakaraan. Tandaan mo, minsan ginagamit ng Diyos ang bagong tao para ipakita na kaya kanyang bigyan ng bagong simula. Kaya ang pinakamagandang gawin mo ngayon ay ito. Huwag ka munang magmadali. Huwag mong hayaan na ikaw lang ang magdesisyon, kundi ipasok mo si Lord sa bawat hakbang mo. Magpatuloy kang mag-pray at humingi ng confirmation mula sa Diyos. Tandaan mo, ang taong galing kay Lord ay hindi lang para sa iyo, kundi magiging pagpapala rin sa mga anak mo. At higit sa lahat, Beth, alalahanin mo ito, hindi ka mag-isang lumalaban, may Diyos na kasama mo, may mga anak ka na inspirasyon mo, at may hinahandang bagong bukas ang Panginoon para sa iyo. Sabi sa Jeremias Kapitulo 29 versikulo 11, sapagkat nalalaman ko ang aking mga panukala tungkol sa inyo, sabi ng Panginoon, mga panukala ng kapayapaan, at hindi kasamaan, upang bigyan kayo ng pag-asa at mabuting kinabukasan. Kaya huwag kang mawala ng pag-asa, isuko mo lang sa Kanya ang puso mong sugatan, at Siya mismo ang magpapagaling at magdadala ng tamang tao sa tamang panahon. Maraming salamat sa kwento at karanasan mo, Beth. At dalangin ko na maging matibay ka para sa 2 anak mo. God bless.